Yung babae na nakatayo sa harap ninyo, kahit 24 hours nakatayo with heels, okay lang yan. Amen! Well-trained kasi ito. Pag umaattend dito na magdamaga nakatayo, magdamagang worship, prayer and worship, nakatayo siya. Wala ko po. Walang kain. Ang tanging mitiin lamang ay makapagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Kaya kung may lalaki magmimiti sa lingkod, kailangan anak din ng Diyos. Kailangan anak talaga ng Diyos. Payag ba kayo? Amen! Kung sakasakali man na ang gawain ito'y lumago, nakatandaan ninyo, humingi na kayo ngayon ng imposible. Humingi kayo ng bagay na imposible. At paglago ng gawain ito, isa kayo sa tatayo dito at sasabihin, nangyayari ang hiningi ninyo sa Diyos. Sapagkat yung babae, nung panahon na siya ay nag-worship sa Diyos, humingi siya ng mga imposible. Anong hiningi ng babae sa Diyos? Ang banal na espiritu, mataglay niya sa buhay niya. Isa lamang ang hinihingi ng babae, Panginoon, ang Holy Spirit, ibigay mo sa akin. At hindi nabigo yung babae, ito na siya. Kung kayo ay nagmamahal, sige nga, ang katabi nyo, hug nyo, katabi nyo, hug nyo. Hug nyo. Sabihin nyo, I love you. I love you. I love you. I love you. Love you all. Love you. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kaunting kwento lang ang buhay ng lingkod. Yung lingkod na wala ng nanay, 15 years old. 15 years old. Kinuha ng Diyos ang nanay niya, 21 years old. Sinunod ang tatay niya, 35 years old, inalay niya ang kanyang asawa. So kung papaano naglakbay ang babaeng ito, nandoon ang tiwala niya sa Diyos. At kapag siya ay namumroblema, ang Diyos ang tinatakbuhan niya. Amen. Kaya sa simpleng pagtawag ng Diyos sa kanya, hindi siya tumanggi. Simple. Anak, ahayo ka. Nag-usap, spirit to spirit. Nag-dancing in the spirit. Ang Holy Spirit ang nag-train sa babae ito. Marami na sumubok, marami ng mga karunungan na gustong patunayan kung totoo nga yung dala ng babae. Marami na nag-attend sa buhay ng babae. Kasi kung peke yung babae, magsasuffer yung babae. Nagsuffer ba? Kapag ikaw ay nanggamot ng mga may sakit, at yung mga sakit na nakukuha ng tao hindi naman talaga sakit, at gawa lang ng ibang tao, sinadya ba, saan pupunta yung sakit? Doon sa nanggagamot. Alam niyo ba yung kulam? Naniniwala kayo sa kulam?
Galing yan sa masamang espiritu. Sasaktan mo yung tao. Gagamitan mo rin ng dasal. Di ba? Kapag yung manggagamot mahina, pupunta dun sa manggagamot, yung kulam. Ang kukulamin ng kumukulam, yung gumagamot. Di ba? Na-experience siya ng lingkod, marami na siyang hinawakan ganyan. Anong dala ng lingkod? Salita ng Diyos. Kaya siya mismo ay makapagsasabi sa kanyang sarili, hindi basta-basta yung role na ginagampanan niya sa buhay niya. Pag hawak niya sa pasyente, sasabihin niya, hala ka, babae ito. Kapag lalaki yung pasyente, babaero ka, no? Yan yung binigay sa'yo. Ha? Iniwanan mo kasi yung girl, eh. May anak ka pa dun. Pag tinay ka man dun sa lingkod, okay lang. Ngingiti lang yung lingkod sa'yo. Hindi naman kailangan ng lingkod na maniwala sa kanya. Kasi ang Diyos naman ang nakakaalam lahat. So, para sa inyong kaalaman po, sa inyong lahat, ang babae, ang dala, ang Diyos puro. No, wala siyang mga pangunta-pangunta dyan, kung ano-ano sa katawan niya, nakapag nanggagamot siya, gano'n siyang sakbit-sakbit dyan. Wala siya nun, ha? Wala siya mga latin-latin, kung ano-ano. Ang alam lang yung salita, Tagalog at saka yung English. Yun lang po, walang iba. Kaya para sa mga medyo nagtatanong po, kausapin nyo na lang po ang Diyos. Ang Diyos ang kausapin nyo na, totoo ba yung babae? Totoo ba yung tinig? Pasagutin kayo ng Diyos. Kapagkat ang Diyos naman talaga ay pumunta rito para iligtas ang tao. Amen! Kung alam nyo lamang na ang Diyos hanggang ngayon ay gumagawa para sa inyong lahat. Hindi kaya kayo makonsyensya na ang Diyos napako na sa krus. Si Jesus napako na sa krus. Hanggang ngayon gumagawa pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa rin sapat ang krus. Roma 8:28. Sapagkat alam niyo sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So hindi lang kayong gumagawang mag-isa. Ang Diyos ang gumagawa kasama kayo. Kung mahal mo ang Diyos. Saan? Para saan ang ginagawa ng Diyos? Sa inyong ikabubuti. Ano, Helen? Ha? Igising ka ng tanghali, tapos sasabihin mo sa isang linggo na lang, sis, pag humingi ka ng kagalingan sa sakit mo, sasabihin ng Diyos sa'yo sa isang linggo na ako magbibigay ng tulong sa iyo, kagaya ng sinabi mo sa isang linggo ka pupunta. Gusto mong marinig mo lang sa Diyos yun? Kung gusto niyong makatanggap ng the best mula sa Diyos, gawin niyo ang the best para sa Diyos. Amen! Kaya kung mababaw ang faith, ano ang gagawin? Paano lalalim ang faith? Pakinig ka ng salita ng Diyos. Amen! Ang salita ng Diyos ay makikita ninyo sa banal na kasulatan. Mayroon kayong Biblia, basahin nyo. Bago kayo magbasa, manalangin muna kayo sa Diyos na kayo ay samahan ng Diyos. Amen!
sinabi ng Diyos, sapat na para kayong lahat ay manatili sa Diyos. Amen! Ang nagsasabing, I will try, ay hindi pa kabilang sa pinagkaharian ng Diyos. Ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos o mga naghahari na ang Diyos o naghahari na ang Diyos sa buhay nung tao na yun is, ang sasagot mo lang is, yes, Lord. Yes, Lord! Hindi ka magsasabing I will try. God is good. All the time. God is good all the time. Kaya laging sagot mo sa Diyos is, yes, Lord. Yes, Lord. Kung di mo kaya, kaya ng Diyos yan. Sasamahan ka ng Diyos. Amen! Kaya kung may cancer patient na dumating, di naman sasabihin ng lingkod na, I'll try po. Sasabihin ng lingkod, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, kailanman hindi siya nagbabago. Praise the Lord! Amen! Ang tao lamang ang nagbago. Ang tao ang palaging pabago-bago ang isip. Hindi alam kung ano talagang ibig. Susunod sa Diyos ngayon, nagka-problema, ang laking halaga. Kailangan ng perang malaki, walang makunan. Nasaan yung faith mo? Tumakbo sa Bombay. Manalangin ka, Panginoon, kailangan ko ng 20,000. Sa isang linggo na yun. Kung saan ako kukuha ang kamay, bahala ka, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Praise the Lord! Amen! Kailangan pampaopera, Panginoon, wala kaming pera. Humipo ka ng doktor, libre na. Ang doctor's fee. Humipo ka ng tao, magdodonate ng gamot. Panginoon, sa iyo ako umaasa, ikaw ang miracle healer. Pagalingin mo ang tao may sakit na ito. Kung alam mo ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, bibiguin ka ba ng Diyos? Ganyan lang kadali, manalangin sa Diyos. Panginoon, anak mo ako. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. Ano sasabihin ng Diyos? Oo, kilala kita. Anak na kita. Ay, alamin ninyo ang inyong sitwasyon sa harapan ng Diyos. Alamin nyo, kailan nyo alamin? Ngayon na. Ngayon. Ngayon. Hindi ko alam kung ano ang aking sitwasyon sa harapan mo. Paalam mo po sa akin. Gusto ko pong malaman para makasigurado ako, okay nga ako sa iyo. Binabati ng Diyos ang lahat ng tatay na narito. Dalhin nyo ang inyong buong sambahayan sa harapan ng Diyos.